Tayo po ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maituturing sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos, sabi pa ni Jesus. Anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Tagpo sa ating ebanghelyo ngayong hapong ito ang dalawang talinhaga na ginamit ni Jesus upang ilarawan ang kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, saan natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sa paggamit niya ng dalawang talinhagang ito, maaari nating kunin ang dalawang aral tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa kabanalan ng buhay na paanyaya ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Una, the first parable is about the parable of the sower. May isang naghasik ng binhi, nang inihasik niya, hindi naman siya nagbantay, hindi siya tumambay doon sa bukid, kundi according to the gospel, nagpatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. And part of the process of growth ay tutubo ang binhi, lalago ang binhi, nang hindi niya nalalaman kung paano. At ito ang imahen na gustong kunin o kinuha ng Diyos para sa atin at gusto niyang ipaalala sa atin kung paano ang kanyang kaharian ay nagaganap o nangyayari sa bawat isa, lalong-lalo na sa atin. Sa ganitong talinhaga, malinaw that growth of the kingdom of God does not happen by human achievements. Growth in holiness does not come by human accomplishment. Hindi dahil araw-araw ay hawak natin ang rosaryo, ibig sabihin, banal na tayo.
Hindi dahil araw-araw nagsisimba tayo, ibig sabihin, banal na tayo. Hindi dahil araw-araw nagbabasa tayo ng Biblia, ibig sabihin, banal na tayo, malagong-malago na ang ating buhay espiritual o malalim na ang ating pananampalataya. Truth to tell, by our experience, we know na minsan akala natin ang tibay-tibay na natin, but suddenly, when problem sets in, we are easily jolted by our situation. Nabibigla tayo, nagugulat tayo, paano nangyari ang isang sitwasyon at sa sitwasyong ito, nanghina ang ating pananampalataya. Growth in holiness and growth of the kingdom of God happens by divine accomplishment and not by human achievement. In fact, there is only growth in holiness as a fruit of our collaboration, of our cooperation with the grace of God. Kung lumalago tayo sa kabanalan, kung lumalago tayo sa ating pananampalataya, kung tumitibay ang ating pananampalataya, yon ay bunga dahil tayo'y nakiisa sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos hindi magkukulang ng biyaya sa atin. Kapag dumadaan tayo sa pagsubok ng buhay, lalong ibinubuhos ng Diyos ang kanyang mga biyaya. Sabi nga ni Santa Faustina, ang tao, kapag siya ay dumaraan sa mabibigat na kaganapan ng buhay, ang tao kapag nasa kadiliman ng kanyang buhay, makakaasa lalo na ang biyaya ng Diyos ay ipadadala sa kanya. Sa makatuwid, kung tayo man ay naging banal, kung tayo man ay lumalim sa ating pananampalataya, sapagkat ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ang kabanalan natin ay bunga lamang na dahil tayo nakiisa sa biyaya ng Diyos. Imbis na bumitiw tayo sa gitna ng pagsubok, hindi tayo bumitiw. Imbis na tumalikod tayo sa gitna ng pagsubok, hinarap natin ang pagsubok. Nang tayo hinahamon sa ating pananampalataya, kumapit tayo sa Diyos at nagpatuloy sa ating paniniwala sa Kanya. Mga kapatid, ito ay bunga ng ating pakikiisa sa biyaya ng Diyos na Kanyang patuloy na ipinadadala sa atin. Kaya wag nating isipin, I can be holy by my own efforts alone. No. Holiness is only a fruit of our cooperation with the grace of God. The Lord initiates the path of holiness, and man simply collaborates with this path of holiness. Ikalawa, ginamit din ang talinhaga ng mustasa, isa sa pinakamaliit na binhi, subalit bandang huli, lumalago ng pagkayabong-yabong ang sabi sa ating ebanghelyo. Nagkakangsanga ito, pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay, at nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Imagine a bird's nest on the leaf of the mustard. Ang mustasa, naroroon ang ibon na nakapamumugad sa mga sanga nito. Naisituro din sa atin na bagamat tayo nakikiisa sa biyaya ng Diyos, our little efforts have unimagined consequences. Our little efforts, our tiny beginning, can always have a great ending. Ganoon ang biyaya ng Diyos. Tayo sa maliliit na ginagawa natin, maaari itong humantong sa napakalaking biyaya pa ng Diyos sa atin. Kaya
huwag nating mamaliitin ang mumunting nagagawa nating kabutihan. Kahit maliliit lang ang kabutihang nagagawa natin sa ating kapwa, ang lahat ng ito sa tamang panahon, sa panahon ng Diyos, ay nagiging mayabong, mabunga, kung saan mas maraming tao pa ang nabibiyayaan. Hindi ba ganyan na nangyari sa buhay ng mga santo? Ang mga santo, ang tagal-tagal na nilang gumawa ng kabutihan, ang tagal-tagal na nila na sila'y nagsakripisyo, pero patuloy pa rin lumalapit sa kanila ang tao at humihingi ng panalangin. At nagugulat tayo that through the intercession of the saints, we receive our petition. Our prayers are granted precisely because even the small efforts that we did during our time would always have a multiplying effect in the future. At ganoon mga kapatid, ang biyaya ng Diyos. That is the nature of the grace of God. Hindi natatapos sa isang tao, kundi nagpapasalin-salin at nakikinabang ang mas maraming tao. Ito ang dalawang aral natin na makikita tungkol sa kaharian ng Diyos. Una, ang kaharian ng Diyos, ang paglago sa kabanalan, ito ay bunga ng biyaya. Ito ay galing sa biyaya ng Diyos at bunga lamang ng pakikiisa ng tao. Pero pangalawa, anumang maliliit na kabutihang nagagawa natin, sa bandang huli ay pinamumunga ng marami ng Diyos. Kaya huwag tayong panghihinaan ng loob sa araw-araw ng ating pamumuhay. Darating at mapapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Ipanalangin natin na lumago tayo sa kabanalan at tayo makapamunga ayon na rin sa biyaya ng Diyos. Ito ang nangyari kina San Timoteo at San Tito. Si San Timoteo at San Tito ay mga nakasama ni San Pablo. Yesterday we celebrated the conversion of St. Paul, and today it is but proper that we celebrate a memorial in honor of St. Timothy and St. Titus, sapagkat sila ang mga nakasama ni San Pablo sa kanyang pangangaral, lalong-lalo na sa mga komunidad na Kristiyano na naroroon at nabuo noong unang panahon. Hilingin natin na kung paanong sina San Timoteo at San Tito sa kanilang mumunting ginawa ay nakapamunga ito ng marami dahil maraming tao, maraming kaluluwa ang nabiyayaan ng kanilang kabutihan. Hilingin natin na huwag tayong panghihinaan ng loob, na patuloy tayong magsikap sa araw-araw dahil sigurado at ipinapangako ng Diyos na sa kanyang kaharian, ang mumunting ginagawa ng tao ay makapamumunga ng labis-labis para sa ating kapwa. Amen.